Nang gabing iyon, sa gitna ngang malamig at tahimik na kalye, nakahiga ang aking lumang maleta sa tabi ng daan. Nasira ang gulong nito, nakakalat ang mga damit sa hamog at ulan. Sa hagdanan bahay na dati ko namang tinatawag na tahanan, nakatayo ang aking biyenang babae na nakatiklop ang mga bisik, malamig ang mga mata, at parang kutsilyo ang boses. Lumabas ka na agad sa bahay na ito. Bumaksa ang pinto ng malakas at naiwan ako hindi lamang sa labas ng marangyang tahanan kundi pati na rin ng 3 taong kabataang puno ng pagtitiis, pananahimik at pagpapakumbaba. Hindi ako umiyak. Nakatayo lang ako ng ilang sandali, pinunas ang ulan sa mukha at ngumiti ng bahagya. Sa sandaling iyon, kinuha ko ang aking telepono, tinawagan ang isang numerong matagal ko nang hindi nagamit at nagsalita ng kalmado. Tito, kailangan kong isang kumpirmasyon. Palayasin ang CEO ngayon din. Alam kong pagkatapos ng isang gabi, mababaliktad ang lahat sa bahay na iyon. At kinabukasan, kapag sumisikat na ang araw, ang pamilyang humama at napalabas sa akin ay magsusuplikang lumuhod sa babae na pinalayas nila ng walang awa. Pumasok ako sa bahay na iyon isang umaga habang maliwanag at malamig pa ang hangin ang unang araw ko bilang manugang. Ang malaking bahay ay nasa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. May maitim na rehas na bakal na pintuan, makintab na sahig na marble, at maingat na pinugurang nga halaman na tila kayang-kayang malamig. Sa labas, ang sinuman ay mag-akala na ito ay isang perpektong pamilya mayaman, may kapangyarihan, may dangal. Ngunit hindi alam ng kahit sino na simula nang malakpasan ko ang pintuan na iyon, naging isang taong hindi na kailanman magtataglay ng tunay na pag-ari sa lugar na ito. Nakaupo na ang aking biyenang babae sa malaking sofa sa sala nang dumating ako. Si Doña Esperanza Santos ay nakasuot ng mamahaling terno na kulay abo, may kuwintas na perlas salig at hawa ang tasa ng kape ngunit wala kahit katiting na init sa kanyang nga mata. Tinuklasan niya ako mula ulo hanggang paa, dahan-dahan at maingat, para bang sinusuri ang isang mamahaling bagay na nabili ng may kamalian. Nakpaalam ako ng magalang, mababa ang tinik, akmang-akma para sa isang bagong manugang. Isang matunog na lang ang sagot niya. Pagkatapos, ay nagutos sa katulong ng parabang wala akong naroron. Si Michael Santos ang asawa ko ay nakatayo sa tabi ko, nakasuot ng maputing polo at may magandang mukha. May kaunting pakalito sa mga mata ngunit hindi siya nangahas na magsalita. Siya ang CEO ng korporasyong pinaktibay ng kanyang pamilya at kung titingnan ng iba, kahanga-hanga siya. Ako naman, sa mga mata nila ay isang ordinaryong babae lamang, walang kapansin-pansing pamilya, may katamtamang trabaho at walang ipinagmamalaki. Mula sa simula pa lamang, naunawaan ko na, sa bahay na ito, sinusukat ang katayuan sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan, hindi ngang pagkatao o dignidad. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kong nakita ang tunay na mukha ng aking buhay doon. Gumigising ako ng maaga, nahahanda ng almusal, naglilinis ng bahay. Kahit na mayroon silang mga katulong, palagi pa ring naghahanap ng pagkakataon ang aking biyenang babae, natukuyin ang aking mga pagkakamali. Minsan ay masyadong maalat ang pagkain. Minsan ay sinasabi niyang hindi ko alam ang nga dapat gawin. Sa harap ng mga tao, ngumingiti siya at sinasabi, maganda ang aking manugang, masipa siya. Ngunit sa likod ng saradong pinto, hindi na tinago ang mabibigat na salita at mapanghamak na tingin. Sa ilang mahahalagang hapunan kasama ang buong pamilya, nagsisikap akong magsilbi sa lahat, kumakain ako pagkatapos ng lahat. Ang aking bilas na si Christine ay nagtatawid ng makomento na tila biro ngunit puno ng pangungutya. Maswerte ka naman na nakapaasawang ganyan, anong dapat mong ireklamo? Narinig ko ang lahat ng ito at ngumiti lamang, niluno ang lahat ng malalim. Sinabi ko sa sarili ko, sisikapin ko at may intindihan nila na hindi ako isang mapagsamantalang babae, hindi ako parasito. Si Michael noon ay may kakaunting pagtatanggol para sa akin, ngunit unti-unti na siyang pumili ng katahimikan. Sa tuwing magsasalita ng malakas ang kanyang ina, humihinga na lang siya ng malalim,
at sinasabi sa akin na magtiis para sa kapayapaan ng tahanan. Tinitignan ko ang lalaking minsan ko pa namang pinakatiwalaan at lumulubog ang aking puso. Marahil ang katahimikan niya ay mas masakit pa kaysa sa mga insultong kanyang ina. Sa gabi, nakahiga ako sa malaking ngunit walang laman na silid, nakatingin sa puting kisame, naririnig ang tuktok ng orasan. Sa labas, ang buhay na pinapangarap ng marami. Sa loob ng aking dibdib, isang kakaibang lamig na hindi ko mabigyan ng pangalan. Naunawaan ko na ito ay simula pa lamang ang kahandaan sa loob ng marangyang bahay na ito ay magiging mas mahirap pa kaysa sa akala ko at hindi inaasahan ng kahit sino na ang manugang na hinamak ay isang araw magpaparusahan sa buong pamilyang ito dahil sa kanilang kayabangan. Pagkatapos ng unang araw na iyon, mabilis kong natunawaan. Ang aking presensya doon ay formalidad lamang. Lahat ng bagay ay mayroon ng sariling orbit. At ako ay isang tao lamang na pinilit sumunod kahit gusto ko man o hindi. Bawat umaga ay pare-pareho. Bago pa man magliwanag, kailangan ko nang bumangon ng mas maaga kaysa sa lahat. Tumutukto ang alarm sa malaking ngunit malamig na silid. Dahan-dahan akong bumababa ng higaan, tinutupi ang kumot ng mayos at bumababa sa kusina. Mayroon silang makatulong ngunit inutusan pa rin ako ni Doña Esperanza na mahanda ng almusal. Sinabi niya na ang bagong manugang ay kailangang marunong sa ganitong bagay at kailangan na makita ng mga kapitbahay at kamaanak na maayos ang pamilya nila. Nakatayo ako sa maliwanag na kusina, mabilis ang makakamay na nahuhukas na hulay, nagluluto na haros kaldo, nagdidisenyo ng init. Ang amoy ng pagkain ay kumakalat sa buong espasyo ngunit ang aking kalooban ay tila walang laman. Ginawa ko ang lahat ng maingat, natatakot na kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay magiging dahilan ng sisi. Sa araw na iyon, napalibutan ng buong pamilya ang malaking hapag-kainan. Tumayo ako at inihain ang bawat mangkok ng arroz caldo sa harap ng bawat isa. Tinipan ni Doña Esperanza, bahagyang kumubot ang nu at ibinaba ang kutsara. Ang tabang naman, tinatawa mo ba itong pagluluto? Binitiwan niya ang salita ng walang pagmamalasakit, ngunit sapat para mapula ang aking mukha. Nagpaumanhin ako, madaling binago ang pampalasa. Si Michael naman ay nakaupo sa harap ko, nakpalantat ng kaawa-awa sa aking direksyon, ngunit nakpatuloy lang siya sa pagkain na parang walang narinig. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na ang lahat tulad ng walang katapusang ikot. Pumupunta ako sa palengke, naglilinis, napupunas ng bawat baitang ng hagdan, bawat sulok ng aparador. Palagi si Doña Esperanza na nanonood mula sa malayo, handang tukuyin ang kahit anong maliit na pagkakamali. Isang beses, dahil nakalimutan ko ang pag-ikot ng florero sa direksyon na gusto niya, tinawag niya ako at nagpaliwanag ng mahabang minuto tungkol sa wastong kaugalian ng pamilya. Nakikinig ako at yumuyukot, opo ang binibitawan ng aking bibig ngunit unti-unti nang nagiging matigas ang aking kalooban. Sa hapon, kapag wala ang lahat sa bahay, umupo akong mag-isa sa malaking sala. Ang liwanag ng araw ay dumadaan sa salamin, sumasalamin sa makintab na sahig. Tinitignan ko ang aking sariling anino doon at napakaaliwan ng aking sarili. Minsan ay nagtatanong ako sa sarili, kung noong araw ay hindi ko pinili ang kasal na ito, magiging iba kaya ang aking buhay. Ngunit inaengganyo ko ang aking sarili, nakapasok na ako, kailangan kong magsikap, magtiis. Sa gabi, kapag umuwi na si Michael mula sa mahabang araw ng trabaho, karaniwang may kasamang pagod at katahimikan. Kapag tinanong ko siya kung kumain na, maikli lang ang sagot. Isang beses, pinahandaan ko ang lakas ng loob para kausapin siya ng tapat tungkol sa pang-alimura ng kanyang ina sa araw na iyon. Huminga siya ng malalim, napahiga ng pagod, at nagsabi, "Magtiis ka muna, ganyan talaga si nanay. Ang kapayapaan ng bahay na ito ay nakasalalay sa iyo." Ang salitang iyon ay tulad ng isang kutsilyo na tumusok sa aking puso. Kaya pala, ang kapayapaan ng pamilyang ito ay itinayo sa ibabaw ng aking pagtitiis. Sa gabi, nang matulog na ang lahat, nakahiga, akong nakakuroko sa kama, nakatingin sa liwanag,
ng mailaw sa kalsada na dumadaan sa bintana. Naalala ko ang mga araw na nakalipas nang malaya pa ako nang ako mismo ang nakdesisyon para sa lahat ng bagay tungkol sa aking buhay. Ngayon, nakatira ako sa isang marangyang bahay ngunit parang anino lamang palagi akong may pag-alala, palagi akong natatakot. Hindi ko alam kung gaano ko pa ito kayang tiisin. Alam ko lamang na bawat araw na lumilipas, ang mga tahimik na sugat ay nag-ipon. Naghihintay ng araw na sasabog. Ang buhay sa ngang bahay na iyon ay hindi maingay, walang malalaking away mula pa sa simula. Tulad ito ngang tuloy-tuloy na ambon sa taglagas hindi sapat kalakas para itapon ang lahat ngunit sapat na lamig para tumagos sa balat at pagalin ang tao araw-araw. Dahan-dahan na akong nasanay sa pakiramdam ng pagiging napagmamasdang mabuti at nasuri sa bawat maliit na kilos. Kahit ano pa ang aking gawin, maging gaano man kaliit, madali itong maging pagkakataon para kumpirmahin nila na hindi ako karapat-dapat na naroon. Sa tuwing may bisita, ganap na nababago ang simbuyong panahon sa loob bahay. Si Doña Esperanza ay nagiging malambot at masaya, laging may ngiti sa labi. Tinatawa niya ako para ipakilala sa mga panauhin ng may boses na puno ngang pagmamalaki. Ito ang aking manugang, napakabuti niya, mapakupkop. Nakatayo ako doon at ngumingiti ng parang wala akong lakas at sa kaloban ko ay may pakiramdam na mapait na mahirap ilarawan. Ang mga babaeng nakaupo sa harap ko ay tinitignan ako mula ulo hanggang paa, may mapanmasit na titik at bahagyang iling-iling para bang nakukumpara nila ako sa isang hindi nakikitang tao. Sa aking likuran, nagsimula ang mabulong. Naririnig ko ang halos hindi marinig na mga salita ngunit sapat ang talim para sumugat sa puso. Ordinaryo lang naman siya, malamang pinalakas lang ang swerte para makuha ang CEO na asawa. Nakunwari akong hindi narinig, tahimik na nagsilbing saa, nakdakdak ng tubig, mababa ang ulo. Ngunit ang bawat salita ay kumakapit sa akin at sumusunod sa akin kahit bumalik na ako sa aking silid. Naging mas lantaran na rin si Christine sa pagpapakita ng kanyang pakainis. Madalas siyang tumingin sa akin ng may ngiti na kalahating pang-iling at kalahating pang-alipusta at nagbitiwan ng mga salitang tila biro ngunit puno ng kahulugan. Isang beses, habang inaayos ko ang sala, dumuklay siya sa pintuan at ngumiti ng bahagya. Sanay ka na sa ganitong gawain, hindi madaling maging manugang sa mayamang pamilya. Pero mabuti naman, matrabaho ka. Tumingin ako sa kanya, nais maksalita ngunit hindi. Alam kong magiging mas masama ang lahat kung sasalitain ko ito ngayon. Ang mahapunan ng pamilya ay naging pinakamabigat na oras ng bawat araw. Palagi akong huling umupo at kumakain, nakikinig sa usapan ng lahat ngunit hindi nangahas na makisali. Kapag buksan ko ang aking bibig para makbahaging isang bagay, bahagyang ubo si Doña Esperanza at ang kanyang tingin ay parang babala, huwag magsalita ng marami. Isang gabi, nang tapos na kumain ang lahat, habang naglilinis ako, na-overhear ko ang usapan nina Doña Esperanza at Christine sa katabing silid. Hindi sarado ng buo ang pinto at malinaw na lumabas ang kanilang mga tinig. Sa tingin ko, may kakaibang kaugalian siya, tahimik na tahimik, hindi ko alam kung ano ang nasa isipan niya. Nga naman, nanay, sinabi ko na nun pa, hindi siya angkop sa ating pamilya. Natigilan ako, kamay-kamay ko ang hawak na mangkok at nanginginig. Kaya pala sa kanilang nga mata, hindi lang ako isang babae ngang mababa ang katayuan kundi isang potensyal na banta na dapat bantayan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Naupo ako sa tabi ng bintana at tinitingnan ang nga ilaw na kumikislap sa gabi. Nagtatanong ako sa sarili ko, mayroon bang kahulugan ang aking pagtitiis? O nakpapalala ba itong kanilang pangalipusta sa akin? Naalala ko ang salita ng aking ina bago ang aking kasal. Anak, kapag hindi ka pinahahalagahan ng nga tao, kahit gaano mo pasisikapin, walang kabuluhan, nun ay natawa lang ako at akala ko ay naaalala lang siya ng labis. Ngayon maririnig ko ang bawat salitang iyon na mas maliwanag kaysa dati. Hindi ko alam na ang mga hamakin na tingin mula sa likod ng pinto na iyon, ang mga bulong na tila walang kabuluhan, ay unti-unting naktutula sa akin patungo sa isang desisyong magpapalindol sa buong pamilyang ito. At nang mangyari na ang lahat, walang sinuman ang makakaalam na ang tahimik
na manugang ay siyang magdadala sa kanilang pakbaksak. Nagsimula akong mapagtanto na sa bahay na ito, hindi kailangan ng malalaking away para masaktan ang isang tao. Kaunting walang pagpapahalaga, kaunting malamig na tingin, ay sapat na para pakiramdam mong sobra ka. Si Doña Esperanza ay lalong hindi na itinatago ang kanyang pakainis sa akin. Hindi na siya nagagalit ng direkta tulad ng maunang araw. Ngunit lumipat siya sa paraan ng pagsasalita na kalahati lamang, sapat para maunawaan ko ang aking posisyon. Isang umaga, habang nakwawalis ako ng bakuran, lumabas siya at tinitingnan ako ng sandali bago huminga ng malalim. Noon akala ko, ang manugang ay dapat makatulong sa asawa, makatulong sa pamilya. Binitawan niya ang pangungusap ngunit naintindihan ko ang kahulugang nasa likod nito. Yumuko ako at nagpatuloy sa pagwawalis na tila hindi ko narinig ang kahit ano. Ngunit sa kalooban ko, ang bawat salita ay nagsusukop ng malalim. Ang kanilang mga usapan ay lalong hindi na kinasasangkutan ako. Sa tuwing makasamang nagtalakayan ang pamilya tungkol sa negosyo, palagi akong isinasantabi ng isang tanging salita. Usapan ito ng tao sa bahay. Nakinig ako at napaktawanan ang sarili ko ng mapait. Ako ang lehitimong asawa ng kanilang anak, nakatira sa ilalim ng parehong bubong at gayunman, hindi pa rin ako itinuturing na tao sa bahay. Isang beses, nakatayo ako sa labas ng pintuan ng opisina at narinig ko sila na nagtatalkay tungkol sa mga investment at malalaking kontrata. Naunawaan ko ang bawat termino at bilang, ngunit dahan-dahan akong lumayo tulad ng isang taong walang karapatang magsalita. Si Christine naman ay nagiging mas lantaran. Madalas niyang ikumpara ako sa mga anak ng mayayamang pamilya. Sinasabi niya na parang biro ngunit hindi talaga. Sana naman kung nakuha niya ang asawang kapantay. Hindi na mag-alala si nanay. Si Michael ay narinig ito. Bahagyang kumubot ang noo, pagkatapos ay tila nakalimutan na. Ang kanyang katahimikan ay tulad ng tahimik na pagpayag at ito ang nagparamdam sa akin ng bigat sa dibdib. Isang gabi, nanonood ang buong pamilya ng teleserye kung saan isang matagumpay at malakas na babae ang bida. Tumingin si Doña Esperanza sa screen at nagsismis. Ganyan dapat ang manugang sa mayamang pamilya. Pagkatapos ay lumingon siya sa aking direksyon. Ang mga mata niya ay punong kahulugan. Ngumiti ako ngunit ang ngiting iyon ay napilitan at masakit na maging sa akin. Ang pinakamataas na punto ay nang dumating ang mga kamaanak sa isang linggo. Mula pa sa umaga ay nagmamadali na akong maghanda pagkain, pagtanggap sa bisita, bawat detalye ng pag-ayos ay aking ginampanan. Nang nakapalibot na ang lahat sa hapag, bigla na lang nagsalita si Doña Esperanza na tila wala itong timbang. Hindi naman siya masama bilang manugang, ngunit medyo simple ang isipan, hindi makakatulong sa negosyo. Isang sandaling katahimikan sa mesa, pagkatapos ay tumaas ang ilang tawa. Nanatili akong nakaupong hawa ang mangkok, nangingini ang mga kamay, mainit ang mukha dahil sa hiya. Nang gabing iyon, nakubli ako sa banyo, binuksan ang gripo ng lakas para matakpan ang aking paiyak. Hindi ako umiyak ng malakas, patuloy na dumaloy ang maluha ng walang ingay. Nagsimula akong maintindihan na ang aking pagtitiis ay hindi nagpaparamdam ng respeto sa kanila sa katunayan. Lalong naniniwala sila na palagi akong yuyukot. Sa kadiliman, tumingin ako sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi ko nakilala, mahina, pasibo at unti-unting nawawala ang kanyang sarili. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay ang kumisap sa aking isipan. Kung gayon na ang kanilang pagtrato sa akin, marahil isang araw ay ipapakita ko sa kanila na ang aking katahimikan ay hindi dahil sa kakulangan kundi dahil naghihintay ako ng tamang panahon. Pagkatapos ng hapunang iyon kasama ang mga kamaanak, nararamdaman ko ng malinaw na ang aking posisyon sa bahay na ito ay patuloy na humihina. Kung dati ay isang taong walang kahalagahan lamang, ngayon ay halos naging isang tinik na ako na nagpapalala ng kanilang pakiramdam. Walang sinumang nagsalita ng tuwiran, ngunit ang lahat ng tingin at ugali ay nagsasabi sa akin. Naghihintay sila na kusang loob na umalis.
Si Doña Esperanza ay hindi na ginagamit ang aking panggalan. Alinman ay tinatawagan niya ako ng wala. O kaya ay napapadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng katulong. Para bang ang pakikipausap sa akin ng direkta ay isang bagay na hindi ka nais-nais. Sabihin mo sa kanya na lumabas dito. Sabihin mo sa kanya na ayusin ito. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa bawat araw. At dahan-dahan na akong nasanay sa pakiramdam na hindi na ako isang tao na may damdamin kundi isang gawain lamang sa bahay na iyon. Si Michael naman ay lalong lumayo, umuwi siya ng huli, kumakain ng bilisan, pagkatapos ay pumasok sa opisina at nagsasara ng pinto. Ilang gabi ay nahintay ako na kumain ng hapunan kasama siya, lumami ang pagkain. Ngunit nagpapadala lang siya ng maikling mensahe. Kumain na ako sa labas, kumain ka na. Tinitignan ko ang masalita sa screen ng telepono at bumabagsak ang aking puso. Isang beses, naglakas loob akong makipag-usap sa kanya ng tapat. Tinanong ko siya kung itinuturing pa ba niya akong asawa, kung naalala pa ba niya ang pangako naming sabay nating harapin ang lahat ng pagsubok. Nanahimik siya ng matagal, pagkatapos ay sumagot ng pagod. Huwag mo nang gawing komplikado ang mabagay. Ganyan talaga ang bahay na ito. Kapag pinahalagahan mo ng labis, lalong maging mahirap. Narinig ko ang lahat at ngumiti lamang ng may lungkot. Kaya pala, ang aking sakit ay itinuturing niyang labis na pag-isip. Ang lamig ay lalo pang nakikita sa mga pinakamaliliit na bagay. Ang mga damit ko pagkatapos maglaba ay madalas na inihahaluin o itinatapon sa isang sulok. Ang mga personal na gamit ko ay madalas na nawawala sa kanilang lugar at kapag nagtatanong ako, tatanggap lang ako ng mga iling. Nagsimula akong maintindihan. Hindi na ito aksidente, ito ay sadyang ginagawa. Isang hapon, habang nagpupunas akong hagdan, narinig ko si Doña Esperanza na nakikipag-usap sa telepono sa sala. Hindi niya ibinaba ang boses. Yung manugang ko, mabait naman siya pero masyado siyang payak. Nag-alala ako na baka mahadlangan niya ang aking anak sa pagsulong. Natigilan ako, mahigpit na kumapit ang aking mga kamay sa walis. Hindi ko inakala na sa kanyang mga mata, hindi lang ako walang kabuluhan kundi isang hadlang pa sa kanyang anak. Nang gabing iyon, naupo akong mag-isa sa aking silid. Tinitignan ang malaking ngunit walang laman na espasyo at naramdaman ang aking kalooban na tila walang laman. Naalala ko ang mga araw bago ako pumasok dito nang malaya pa ako at buo ang aking sarili. Hindi kailangang yumuko sa kahit na sino. Bahagyang na-tighten ang aking puso, pagkatapos ay naging kalmado ng kakaiba. Napaktanto ko, kung magpapatuloy ako sa lumang paraan ng pagtitiis, ang kahinatnan ay maari lamang na paikot-ikot ng walang labasan. Ngunit kung makbabaho ako, kung titihil ako sa tamang oras, mananatili pa rin ang aking sarili. Hindi ako kailangang bumalik ng malakas. Hindi kailangan ng maingay na pakikipaglaban. Sapat na ang huwag, hayaang patuloy nilang tapakan ang aking huling hangganan. Nang gabing iyon, matagal akong nakahiga na nakatingin sa puting kisame at sa puso ko ay wala na ang takot at galit tulad ng dati, sa halip, isang tahimik na paghahanda. Alam ko na ang nangyayari ngayon ay simula lamang ng mas malaking pagbabago. At kapag dumating ang tamang sandali, hindi na ako ang babaeng yumuyukot lamang at nagtitiis. Dahil naunawaan ko na, ang pagtitiis ay isang pagpipilian, hindi ang aking tadhana. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na tinitiknan ang bahay na ito sa mga matangang isang babaeng nananais na mapanatili ang kaligayahan. Tinitingnan ko na ito tulad ng isang pansamantalang kanlungan, isang lugar na sa anumang oras ay maaring maging larangan. Nananatili pa rin akong kumikilos ng wasto. Ginagampanan ang aking papel, ngunit sa loob nga aking puso, may isang malinaw na hangganan na itinakda ko. At alam ko na maaga o matagal, may isang tao na susubukang lampasan ang hangganan na iyon. Si Doña Esperanza ay nagsimulang makialam ng mas malalim sa aming pribadong buhay. Madalas na tinatawag niya si Michael sa kanyang silid at matagal silang nausap. Sa tuwing lalabas siya, mabigat ang kanyang mukha. Hindi na kailangan pang magtanong para malaman ang nilalaman ng usapan.
Hindi na itinatago ni Doña Esperanza ang kanyang layunin, nais niya akong umalis ng tahimik para hindi maapektuhan ang reputasyon ng pamilya. Isang gabi, habang inaayos ko ang cabinet sa aming silid, bigla na lang pumasok si Doña Esperanza nang hindi kumakatok. Tumingin siya sa paligid at nagsalita ng matuwid, malamiging ang tinig. Sa tingin ko, kailangan mong unawain ang iyong posisyon. Sa bahay na ito, hindi ka nakakatulong sa iyong asawa. Sa korporasyon patuloy ang ganito, masama lang para sa kanya. Tumigil ako ng sandali, mahigpit na kumapit ang aking makamay sa gilid ng cabinet. Tanungin ko siya ng mahinahon. Ano ang ibig sabihin ninyo? Tumingin siya sa akin, walang pag-iwas sa tingin. Alamin mo ang landas mo paalis, ayaw kong gawing malaking usapin ito. Ang nga salitang iyon ay wala na sa antas ng pahiwatig, ito ay isang babala na. Ngumiti ako, isang ngiting kalmado at payapan na kahit ako mismo ay nagulat. Hindi ako naktalo, hindi rin ako namanhik. Sabi ko lang, naintindihan ko na. Ngunit sa loob ng aking puso, isang bagay ang ganap na gumuho, hindi ang tiwala kundi ang huling ilusyon tungkol sa katarungan. Nang gabing iyon, nung bumalik si Michael ng huli, tinanong ko siya ng direkta, ay tinuturing mo ba akong isang pabigat? Natigilan siya at iniwasan ang aking tingin. Ang katahimikang, iyon mismo ang sagot. Dasan, humanga-hanga ako, naramdamang unti-anting lumalamig ang aking loob. Wala na akong sisihin pa sa kanya. Dahil kapag ang isang taay walang tapang na ipaglaban ka, kahit kasama ka niya, matagal na siyang tumalikod. Kinabukasan, nasimula ng muling ayusin ni Doña Esperanza ang lahat ng bagay sa bahay sa ilalim ng dahilan na para maging maayos. Ang silid ko ay hiningan ng alisin ang ilan sa magamit. Ilang personal na bagay ko ang inilipat nang hindi man lamang tinanong ako. Tinitingnan ko ang lumang maleta na nakaayos ng maayos sa sulok tulad ng isang pabala na may kahulugan. Hindi sila nagsalita ng tuwiran, ngunit ang kanilang mga kilos ay nagsasabi ng lahat. Sa hapon, pumasok si Christine sa silid, tumingin sa maleta at ngumiti ng bahagya. Mabuti pa ginawa mo ito ng maaga, para madali. Matamis ang kanyang boses, ngunit ang nga mata niya ay punong pagtatagumpay. Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon ay hindi ko na iniwasan ang kanyang tingin. Dahan-dahan akong nagsalita. Oh, maayos nga. Napatigil siya ng sandali, hindi inaasahan ang ganitong tugon. Nang gabing iyon, naupo akong mag-isa sa sala. Ang bahay ay tahimik na tila maririnig mo ang tiktok ng orasan. Naunawaan ko, ang lahat ay inaayos para pilitin akong umalis, walang ingay, walang eskandalo. Kailangan lang nilang ako mismo ang lumakat ng tahimik. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay, maari akong manatiling tahimik ngunit hindi ito nangangahulugang hindi ko nakikita ang lahat. At kapag ang isang tao ay nahadlangan na sa dulo ng daan, hindi na niya isipin pang magtiis. Tinitignan ko ang telepono na nakapatong sa mesa, ang kalooban ko ay kakaibang kalmado. Alam ko na isang tulak pa lamang, hindi na ako babalik. At kapag lumabas na ako sa pintuan ng bahay na ito, ang lahat ng naroon sa likod ay hindi na maring maging katulad ng dati. Nangyari ang lahat ng mas mabilis kaysa sa inakala ko, hindi sa pamamagitan ng matapat na pakikipag-usap, hindi sa pamamagitan ng marangal na desisyon, kundi sa pinakamarahas at pinakamalupit na paraan, nakatulad mismo ng para ng kanilang pagtrato sa akin sa loob ng maraming panahon. Nang gabing iyon, umulan, hindi malakas ngunit matagal na ulan, mabigat ang bawat patak na bumabaksak sa malamig na marmol na bakuran. Kakataas ko lamang ng hagdan mula sa kusina nang marinig ko si Doña Esperanza na sumigaw mula sa sala. Ang kanyang boses ay matulis at walang pahiwatig na ito ay mapipigilan pa. Bumaba ka dito ngayon din. Alam ko na darating ang sandaling ito, maaga o matagal. Huminga ako ng malalim at bumaba. Maliwanag ang sala sa ilaw. Si Doña Esperanza ay nakaupo sa hitna energy sofa, may dating na pamilyar na kapangyarihan at autoridad. Si Christine ay nakaupo sa tabi niya, nakatiklop ang ngabisik, may manipis na ngiti sa labi.
Si Michael ay nakatayo malapit sa bintana, nakalingon, para bang wala siyang lakas na harapin ako ng direkta. Bago pa ako makapagsalita biglang tumayo si Doña Esperanza. Kinuha niya ang lumang maleta ko mula sa sulok ng silid, ang malayang sadya nilang inilagay doon. Sa loob ng ilang araw at dinala ito sa gitnang sala. Hindi siya magsalita ng marami. Tulak niya ito ng malakas. Gumilong ang maleta sa sahig, tinamaan ang may baitang sa pintuan, at lumabas ang matunok na tunok. Lumabas ka sa aming bahay ngayon din? Tumaas ang kanyang boses, walang paalangan, walang kahit katiting na awa. Natigil ako sa sandaling iyon. Hindi ako nakaramdam ng sakit tulad ng inakala ko. Walang luha, walang pagmamakaawa, isang malamig na pakiramdam lamang ang kumalat mula sa dibdib hanggang sa dulo ng aking mga kamay. Lumingon ako sa buong bahay sa huling pagkakataon, ang lugar kung saan nagbigay ako ng aking buong sikap para mahawakan, para magtiis, para matawag na pamilya. Si Christine ay tumayo na kunwaring nakpigil. Nakunanay masyadong malakas iyan. Ngunit ang kanyang boses ay walang bigat at ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Si Michael ay lumingon sa wakas at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay pinahalong kalituhan at pag-iwas. Nagbukas siya ng bibig ngunit muli ay tinahimik ang sarili. Walang salitang huminto sa akin, walang pahingingang tawad. Itinuro ni Doña Esperanza ang pintuan, matibay ang boses. Umalis ka na, huwag akong pabigatin ng ikalawang beses. Lumapit ako, yumuko at kinuha ang maleta. Ang gulong nito ay nasira na at mabigat kapag hinihila. Tumayo ako ng tuwid, tahimik na pinunas ang damit ko. Pagkatapos ay tumingin kay Doña Esperanza. Sa unang pagkakataon, tumingin ako ng direkta sa kanyang mata, walang takot, walang sama ng loob. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting napakayapa na kahit ako mismo ay nataka. Walang sinabi akong kahit na isang salita. Hinila ko lang ang maleta at lumakat palabas ng pinto. Bumaksa ang malaking pinto sa aking likuran ng malakas. Isang tunog na pumuputol sa 3 taong kasal at sa lahat ng ilusyon na naiwan pa. Sa labas, patuloy pa ang ulan. Nakatayo ako sa may baitang. Ang ulan ay nakbabasa ng aking balikat. Sa ilalim ng madilaw na ilawng lansangan, nakahiga ang aking maleta sa tabi ng daan, tulad ng aking kapalaran sa sandaling iyon itinakwil ng walang awa. Nanatili akong nakatayo ng ilang sandali, pagkatapos ay bahagyang natawa. Hindi dahil sa kabaliwan kundi dahil bigla kong napagtanto ang isang bagay na napakalinaw. Naisip nila na ang pagpapalabas sa akin mula sa bahay ay katapusan ng lahat. Kinuha ko ang telepono at pinindot ang isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Nang sagutin ng kabilang dulo, dahan-dahan akong naksalita. Malinaw ang bawat salita sa gitna ng malamig na ulan. Tito, I confirm mo ang isang bagay para sa akin. Palayasin ang CEO ngayon din. Sa kabilang dulo, may maikling katahimikan. Nakatayo ako sa gitnang gabi at ulan, tiyak na alam ko na bukas lang, ang buong bahay na nakpalabas sa akin sa daan ay ganap na mababago. Pagkatapos ibaba ang telepono, hindi na ako nanatili doon ng matagal. Patuloy pa rin ang ulan, malamig at walang tigil. Ngunit hindi na ako naramdaman ang ginaw. Marahil dahil sa loob ko ay may isang bagay na mas malamig pa na tuluyan ng sumagitsit. Hinila ko ang maleta sa daan. Ang magulong nito ay gumagawa ng tunog sa basang aspalto at ang madilaw na ilaw ng lansangan ay sumasalamin sa aking anino sa sahig nag-isa ngunit nakatayong tuwid, hindi na nakayuko tulad ng mga nakaraang araw. Hindi na ako lumingon. Hindi dahil sa pagmamalaki kundi dahil alam ko na walang na mas mapamasdan pa sa likod ko. Huminto ako sa isang maliit na hotel na hindi kalayuan mula roon. Ang receptionist ay tumingin sa akin ng may awa nang makita akong basang-basa na humihila ng lumang maleta. Ngumiti ako ng bahagya. Kinuha ang susi ng kuwarto at sumakay sa elevator. Sarado ang pintuan ng elevator. Piniati nito ako mula sa labas na mundo. Sa sandaling iyon,
pinahintulutan ko ang aking sarili na huminga ng malalim ng isang beses. Sa tahimik na silid, ibinaba ko ang maleta, umupo sa gilid ng kama walang luha, walang pag-angal, isang malaking kawalan lamang sa aking dibdib. Kinuha ko ang telepono at muling tinitinan ang tawag kanina. Ang pangalan sa screen ay nakpapikit sa aking mga mata ng ilang sandali. Ang taong iyon ay hindi kaibigan, hindi malapit na kamag-anak at tiyak na hindi isang tao na naisip ng pamilya ni Michael. Siya ang taong sumasamahan sa akin sa lahat ng mga taon na tahimik kong pinaktatayo ang aking sariling karera. Siya ang taong naunawaan na hindi lang ako isang manugang na payak na nakikita nila. Hindi na ako kailangan pang tumawag ng isa pa. Isang tawa lamang ay sapat na. Dahil alam ko na kapag tinanggap ng taong iyon ang aking hiling, lahat ng bagay ay mangyayari ng mabilis na pakabilis at hindi na maaring baliktarin pa. Samantala, sa bahay na nagpalabas sa akin, ang hangin ay puno pa rin ngang pakiramdam ngang tagumpay. Si Doña Esperanza ay umupo sa sofa, uminom ngang kape at huminga ng mas magaan. Sa wakas, mayos na ang bahay. Si Christine ay ngumingiti ng bahagya at naksalita ng tila wala itong kabuluhan. Itong babae na iyon, marunong naman palang sumunod, mabuting umalis para hindi na masagabal. Si Michael ay nakatayo ng mag-isa malapit sa bintana, nakatingin sa ulang umuulan sa labas. Mabigat ang puso ngunit kulang ang tapang para tumakbo. Sinabi niya sa sarili, magiging ayos ang lahat. Napakaabalang ng kanyang trabaho, maraming malaking proyekto ang korporasyon, hindi maaring maapektuhan ng ganitong usapan ng mag-asawa. Naisip niya na ilang araw pa at magiging normal na ulit ang lahat o kahit paano ay makakalimutan na ang lahat. Ngunit hindi niya alam na sa gabing iyon, sa isang lugar na malayo sa kanilang marangyang bahay, nagsimula na ang mga emergency meeting, naayos na ang mga tumpok ng dokumento at ang mga tuyong ngunit mabibigat na salita ay sinisiyasat na. At ang pangalan ng CEO na ipinakmamalaki ng kanilang pamilya ay binabanggit na sa isang ganap na naibang tono. Malapit ng maghating gabi, nagring ang telepono ni Doña Esperanza. Tumingin siya sa screen, hindi kilalang numero, kumubot ang no, nakalinlangan, na huwag sagutin. Ngunit dahil sa isang bagay na hindi mawala na pakiramdam, sinagot pa rin niya. Ilang segundo lang, ganap na nagbago ang kanyang mukha. Ang tasang kape sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Umaapaw ang likido sa gilid. Ano daw? Tumaas ang kanyang boses. Nawala ang dating kalmado. Sa kabilang dulo, pantay-pantay at malamig ang boses. Walang personal na damdamin. Nagbibigay lamang ng maikling ulat na pakaklaro at walang talukbong. Nang matapos ang tawag, biglang lumubog ang sala sa matinding katahimikan. Tumingin si Christine sa kanyang ina. May nakaramdam na may kakaibang bagay. May nangyari ba, nanay? Hindi agad sumagot si Doña Esperanza. Tumingin siya sa direksyon ng opisina ng kanyang anak at sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, lumabas ang pakalito, isang kakaibang pangamba ang naksimulang. Kumakalat sa malaking bahay na iyon tulad ng dilim na pumasok bago ang unos. Ako naman, sa maliit na kuwarto ngang hotel, nakatalikod at pumikit ng mga mata. Alam ko na ang gulong ng tadhana ay nagsimula ng gumalaw, at kapag gumalaw na ito, walang puwang para huminto sa kalagitnaan. Bukas lang ang makataong nakpalabas sa akin sa daan sa gitna ngang ulan ay maunawaan ang kahulugan ngang pahama. Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Ang liwanag ng umaga ay dumadaan sa manipis na kurtina, banayad at malinaw ganap na kaiba sa bagyo na tahimik na umusbong sa ibang lugar. Umupo ako, nabuhos ng mainit na tubig para sa sarili ko, ang isipan ko ay kakaibang kalmado. Walang pakabalisa, walang paabang. Naghihintay lamang ako ng resulta na alam ko ng matagal. Samantala, sa bahay na aking tinawag na tahanan, nagsimula ang umaga sa hindi pa nakikitang kaguluhan. Bago pa man makababa sa hagdan si Michael, nakita niyang naroroon na sa sala ang kanyang ina, namumutla ang mukha, mahigpit na hawa ang telepono. Nakaupong katabi si Christine, patuloy na nag-scroll sa kanyang telepono, mapak-alalang-alala ang mukha. Ang simbuyong panahon sa loob ng bahay ay mabigat na tila maririnig mo ang iyong hininga. Bago pa siya makatanong, naramdaman na niya ang paktibok ng kanyang puso na tumitindi.
Natanggap mo ba kahapon ng email mula sa board? Malalim at nanginginig ang boses ng kanyang ina, wala na ang dating talim. Nagulat siya. Gabi ng nakaraang araw, pagkatapos ng pag-uwi at pagpunta sa opisina, natanggap siya ng maikling email tungkol sa emergency meeting ng Board of Directors ngayon ng umaga. Inisip niya na ito ay routine lamang na panloob na proseso. Kahit na medyo nainis siya na tila ginagawa nilang malaki ang bagay. Ngunit sa tingin ng mukha ng kanyang ina ngayon, nagsimula siyang mabalisa. Bago pa man siya makapag-reply, nagring ang kanyang telepono ang numero ng kanyang pinakamalapit na asistan. Mabilis at parang naligaw ang boses sa kabilang dulo. Dito ka nabilis sa opisina. May malaking nangyari na. Hindi pa siya nakakapatanong ng matapos ang tawag. Ilang minuto lang, sunod-sunod na dumating ang mga mensahe. Maikling mga salita ngunit sapat para mapatayo siyang natigilan sa gitna ng magandang sala. Emergency meeting ng board, ang desisyon ay naipasa na, pansamantaling nasuspinde ang kapangyarihan ng CEO, halos mahulo ang telepono sa kanyang nga kamay. Narinig ni Doña Esperanza ang ilan sa mga salita, agad na tumayo nang saksakan ang gulat. Nasuspinde, sino ang nangahas na gawin iyan, nangingini ang boses niya, nawala ang dating control. Napatigil din si Christine, namumutla, nawala na ang dating pagtatagumpay mula kahapon. Hindi siya makapagsalita na taon ang kanyang lalamunan. Sa sandaling iyon, ang larawan ng akin na nakatayo sa gitna ng ulan at hinihila ang malata ay biglang pumunta sa kanyang isipan ng napakalinaw at nakakagimbal. Isang kaisipan ang lumabas at nakpaguripot sa kanyang likod. Siya kaya? Bulong ni Michael sa sarili. Narinig ito ni Doña Esperanza at napatigil lumingon siya sa kanyang anak nang may tanong sa mukha. Ngunit mismong siya ay naksimulang alalahanin ang kakaibang tawag sa telepono kahapon gabi. Ang pantay, ngunit malamig na boses at ang makasalitang nakpapihil sa puso. Isang katotohanan na ayaw niyang paniwalaan ngunit hindi na may pakaila ay dahan-dahan na lumalabas. Sa loob ng isang umaga lamang, lahat ng ipinagmamalaki ng pamilyang ito kapangyarihan, katayuan, kontrol ay naksimulang mabanggit ng malakas. Sunod-sunod na dumating ang matawag, hindi na mga pagbati o patutulungan sa negosyo kundi mga mapaingat na tanong, mga pahiwatig, maging ang paiwas at katahimikan. Nakatayo ako sa maliit na silid ko hotel, tahimik na nakatingin sa orasan. Alam ko na sa bawat minutong lumilipas, lalong naiintindihan nila sa lugar na iyon ang manugan na pinalayas nila sa kalye kahapon ay hindi kailanman ang mahina na inakala nila. At ito ay simula pa lamang, nang umaga na iyon, ang bahay na laging tahimik ay naging isang lugar ng tunay na kaguluhan. Patuloy na nagring ang telepono isa pagkatapos ng isa ngunit hindi na mga pakbati at wala na ring mga pamilyar na appointment sa negosyo. Ito ay mga mapaalinlangang tawag, mga tanong na paikot-ikot, at mga direktang patanggi. Naksimula ng maramdaman ng pamilya ni Michael nang napakalinaw na lumiliko ang kanilang mundo. Nakmamadaling nakbihis si Michael para pumunta sa opisina. Bago lumabas, natigilan siya sa pintuan, lumingon sa kanyang ina. Nanay, kakaiba ang nangyayari, malalim ang kanyang boses. Ang board ay hindi kailanman kumikilos ng ganon kabilis maliban kung hindi niya natapos ang pangungusap ngunit ang kanyang tingin ay sapat para maunawaan kanyang ina. Bumaksak si Doña Esperanza sa sofa ng pabaksak. Ang mukha niya ngayon ay wala na ang dating kayabangan. Sa halip ay may pagkalito at pagkabalisa. Nagsimula siyang balikan ang bawat detalye sa lahat ng panahon na ako ay manugang niya. Ang nga beses na nanahimik ako ng ininsulto. Ang mga pagkakataon na nakinig ako sa kanilang usapan tungkol sa negosyo nang hindi napakitang nagtataka. At lalo na, ang tawag na ginawa ko kaagad pagkatapos akong palayasin sa bahay. Hindi maari, bulong niya. Isang ordinaryong manugang lamang siya, ngunit iyon mismo ang nakpayanik sa kanya. Kung talagang ordinaryo, lamang ako, bakit sa loob ng isang gabi ay nagulo ang lahat? Sa opisina, pumasok si Michael sa conference room ng may mabigat na puso. Ang mapamilyar na mukha ay tumingin sa kanya ngunit wala na ang dating pagalang sa kanilang mata. Ang chairman ng board ay nakaupo sa sentro, dahan-dahan ngunit maliwanag na nagsalita. Ang desisyon para sa suspensyon
ay naipasa na ayon sa tamang proseso. Pansamantala, wala kang kapangyarihang pangasiwain ang korporasyon habang inililinaw ang lahat ng bagay. Nais niyang malaman ang dahilan ngunit nang makita niya ang makapal na tumpok ng dokumento na nakalapak sa harap niya, nagsimulang manginig ang kanyang makamay. Naroon ang mga dokumento na hindi niya inakala na muling susuriin mga desisyong tila maliit lamang nun, mga pakakamaling kinalimutan, ngayon ay pinapalaki sa malamig na liwanag ng batas at kapangyarihan. Isang miyembrong board ay nagsalita, may pahiwatig ang tono, mayroong hindi nasisiyahang tao sa paraan ng iyong pamumuno kamakailan. Tumingin siya pataas, malakas na tinitik ng puso. Sino? Ngumiti lamang ng manipis ang taong iyon. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Sa oras ding iyon, sa bahay na iyan, si Christine ay nagsimulang mawalan ng kontrol. Naglakat-lakat siya sa sala, ang boses ay nakiling. Hindi maari, ano bang kakayahan ng babae na iyon? Nanay, huwag kang mag-isip ng labis. Ngunit habang nagsasalita siya, lalong nakmamadali ang kanyang boses, dahil mismong siya ay natatakot na sa isang katotohanang unti-unti nang nagre-resalta. Biglang naalala ni Doña Esperanza ang isang detalye na hindi niya pinansing noon. Hindi ako kailanman humihingi ng pera. Hindi kailanman nang hihingi ng tulong. Hindi kailanman napakitang naalala kahit inaalipusta ako. Ang isang babaeng talagang mahina, maari ba siyang maging ganyan kalmado? Nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha ang telepono at tinatawagan ang numero ng tumawag sa kanya kahapon ng gabi. Sa pagkataong ito, wala na ang dating utos sa kanyang boses. Nais ko lang malaman. Ano ang ibig sabihin nangyari kahapon? Sa kabilang dulo, mahinahon pa rin ang boses. Simula pa lamang iyan, mabilis na natapos ang tawag, naiwan siyang nakaupong natigilan sa gitna ng malaking silid. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang takot, hindi ang takot na mapahiya kundi ang takot na nagamit siya sa isang taong hindi sana niya dapat nagambala. Ako naman nang nagring ang telepono ko at may bagong mensahe, bahagya ko itong tinitigan bago ibaba. Sa screen ay isang maikling pangungusap. Lahat ay nagtatakbo ayon sa inaasahan. Bahagya akong ngumiti. Hindi ito isang ngiting paghihiganti kundi ngiting isang tao na sa wakas ay nakatayo sa tamang posisyon. Alam ko na simula sa sandaling iyon, ang pamilyang turing sa akin ay hama ay magsisimulang subukang maunawaan kung sino talaga ako. Nang hapon na iyon, ang panahon sa bahay na nun ay puno ng kumpiyansa ay naging makapal na paaalala. Si Doña Esperanza ay walang galaw na nakaupong nakatuon, ang tingin sa pangunahing pintuan. Para bang kung papasok lang ako. Malinaw na mapapaliwanag ang lahat. Ngunit nanatiling nakasara ang pinto. Ang katahimikang naktatagal ay nakparamdam sa kanyang kawalan ng lakas na hindi niya pa nakikilala kailanman. Sa opisina, si Michael ay nakaupong naghintay sa labas ng conference room ng board. Wala na siyang kapangyarihang pumasok sa pangunahing silid ng pulong, hinihintay lamang niya ang ibang tao na tawagin ang kanyang pangalan. Ang dating assistant niya ay dumaan, iniwasan ang kanyang tingin, ang nga empleyado na dating yumuyukot para batiin siya, ngayon ay nagbabantang bahagyang tumango para sa kaayusan. Ang bawat maliliit na detalyeng iyon ay tulad ng kutsilyo na sumasakit sa kanyang dignidad. Sa huli, bumukas ang pintuan ng conference room. Lumabas ang chairman ng board at tumingin sa kanya ng malamig ngunit hindi galit. Mas mainam na makawi ka na ngayon at magpahinga. Ang kapangyarihang pangasiwain ay pansamantalang inilipat na. Ang anumang karagdagang desisyon ay ipaalam sa paglaon. Walang mahabang paliwanag, walang pagkakataon para tumiwalag. Naisayos na ang lahat. Tumayo siya nang halos hindi na matayo ang mga paa. Sa isipan niya, paulit-ulit ang isang tanong, sino talaga siya? Ang babaeng turing niya nun na mahina. Ang babaeng hayaan lang na apihin ng kanyang ina at kapatid. Paano siya makapangyari sa lahat ng ito? Sa oras ding iyon, sa ibang gusaling opisina, may ibang meeting na nagaganap na kaupong ako sa dulo ng mesa, hindi nagsasalita, nakikinig lamang. Ang mataong, nakasuot ng maayos na polo ay isa-isang naulat ng progreso. Magalang ang boses ngunit maingat. Nang tanungin nila ang aking opinyon,
Maikling nagsalita ako. Sundan ang tamang proseso. Walang kailangan pang magmadali. Walang tumanggi. Walang nagtanong pa. Pagkatapos ng pulong, ang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ko ay lumingon, malalim ang tinig. Sigurado ka ba? Kapag nalinis na ang lahat, wala nang paraan para bumalik, humanda ako. Nagbigay na ako sa kanila ng sobrang maraming pagkakataon. Nang gabi, patuloy na nagring ang telepono ko, mga mensahe at tawag mula sa kilalang numero kay Michael. Tinitignan ko ang screen na nagliliwanag pagkatapos ay nagdidilim. Hindi dahil sa galit kundi dahil alam ko na sa sandaling ito, hindi siya tumatawag para itanong ang aking lagay, tumatawag siya para hanapin ang isang paraan ng pagtakas. At hindi na ako ang kanyang paraan ng pagtakas. Sa bahay, si Doña Esperanza sa huli ay hindi na nakayanan. Tinawagan niya si Michael. Nanginginig ang boses. Sigurado ka ba nawala siyang kinalaman? Nanahimik si Michael nang matagal bago sumagot. Sa tingin ko, siya nga, nahulo ang telepono sa mga kamay niya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natakot siya sa isang tao na dating pinalayas niya sa kalye ng may maleta. Nang gabi na, nakatayo ako sa tabi ng bintana ng opisina, nakatingin sa maliwanag na lungsod. Wala akong naramdamang kasiyahan, wala rin akong ganap na kaginhawahan. Isang bagay lamang ang malinaw na naramdaman ko, ang kapangyarihan ay hindi kailanman nawala, nakpalit lamang itong may-ari. At simula sa sandaling ito, ang bawat pang-alipusta at mabilis na desisyon nila ay may katumbas na kabayaran. At sila sa wakas ay naunawaan na ang manugang na pinalayas sa kalye sa gitna ng ulan ay hindi kailanman ang mahina na inakala nila. Kinabukasan ng umaga, natanggap akong tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ilang segundo ko itong tinitignan bago sagutin. Sa kabilang dulo, ang boses ni Doña Esperanza ay tumaas, wala ng talim, wala ng utos, nanginginig ito kakaiba. Anak, hindi. Anak, ko gusto ko lang makausap ka sandali, may kailangan akong sabihin. Nanahimik ako. Ang katahimikang iyon ay naktagal, nang sapat para maunawaan niya na ang posisyon ng ating dalawa ay ganap ng nakpalitan. Sa huli ay sumagot ako ng maikling, mamaya, sa coffee shop sa tapat ng opisina. Nang pumunta ako, nakaupong nandun na siya. Wala na ang mamahaling terno, wala na ang dating-dating na autoridad at kapangyarihan. Mukhang tumatanda siya ng napakaliksi sa isang gabi lamang. Ang mga kamay niya sa mesa ay bahagyang nanginginig, ang mga mata ay nakatungo nang umupo akong katapat. Sa unang pagkakataon, siya na ang umiiwas sa aking tingin. Yung nangyari nun, nanay ay nainit lang ng ulo. Nagbukas siya ng salita, mababa at nag-alangang ang tinig. Hindi inaasahan ni nanay na ganito ang magiging resulta. Tumingin ako sa kanya ng walang kilos. Hindi inaasahan ang hindi inaasahan kung sino ako, o hindi inaasahan na hindi na ako mananahimik. Ang aking tanong ay banayad ngunit sapat para matigilan siya. Nginuso niya ang kanyang labi, pagkatapos ay malalim na yumuko ang ulo, patawat na, anak. Ang dalawang salitang iyon ay lumabas ng mahirap, para bang marami itong kinuha sa kanya. Alam ni nanay na kung wala ka ang korporasyon at ang pamilyang ito, nanginig ang kanyang boses at hindi na nakaituloy. Sa parehong sandali, pumasok si Michael sa coffee shop. Mukhang pagod siya, malalim ang gabilo sa ilalim nga mata. Nang makita niya ako, natigilan siya ng ilang segundo, tila hindi alam kung saan papunta. Sa huli ay lumakat siya patungo sa amin, hinila ang upuan at umupo. Wala na ang dating kumpiyansang CEO. Sa harap ko ngayon ay isang lalaking naliligaw. Humihingi ako ng tawad, mahinahon ang kanyang sabi. Mali ako na iniwanan kang mag-isa para harapin ang lahat. Tumingin ako sa kanya. Sa loob ko ay wala na ang marahas na galit tulad ng inakala niya. Ang malinaw na distansya lamang ang natitira. Humihingi ng tawad dahil naunawaan mo na kung sino ako, o humihingi dahil nawala na ang lahat? Ang aking tanong ay nakpayuko sa kanya at hindi na siya makasagot. Bigla na lang tumayo si Doña Esperanza. Hindi na siya nagmamalasakit, samga mata enhemegatao sa palihid. Lumapit siya sa harap ko, nangingini ang boses. Mali si nanay,
humihingi si nanay sa inyong paraan para mabuhay ang pamilyang ito. Pagkatapos, sa gitna ng siksikang coffee shop lumuhod siya, ang paligid ay tila natigilan. Nagulat si Michael at tumalon mula sa upuan, tinawagan ang kanyang ina sa pagkadismaya. Nanatili akong nakaupo ng kalmado. Bahayang nandinig ang pusong ngunit hindi ako naaligatas. Inisip ko na ang sandaling ito ay darating, ngunit nang talagang mangyari, naramdaman ko lamang ang isang malalim na kalungkutan. Tayo na po kayo? Dahan-dahan akong naksalita. Hindi kailangan ng kahit sino na lumuhod sa harap ko. Tumingin siya sa akin. Walang tigil na dumaluming nga luha. Anong gusto mo, anak? Tumayo ako at tumingin sa dalawa nilang naroon sa harap ko. Mahinahon ngunit determinado ang boses. Gusto ko lamang ng katotohanan at gusto ko na ang lahat ng aking tiniis ay huwag ituring na hindi kailanman naganap. Lumingon ako at iniwanan sila sa mabigat na katahimikan. Dahil may mapahingi ng tawad na kapag sinabi na ay huli na at hindi na sapat para tahiyin ang malalim na mga sugat. Pagkatapos ng pakikita sa coffee shop ng araw na iyon, hindi ako agad bumalik sa hotel. Nanatili akong nakaupong ng matagal, tinitingnan ang nga taong dumaraan sa labas ng salaming bintana. Kakaibang kalmado ang aking kaluban. Marahil kahit ako mismo ay hindi inaasahan na nang lumuhod si Doña Esperanza at nagmakaawa. Ang pakiramdam na darating ay hindi ang kasiyahang iniisip ng marami. Nagparamdam lamang ito sa akin ng isang bagay na napakalinaw. Kapag nawala na ang kapangyarihan, iyon ang oras na lumilitaw ang tunay na pagkatao ng isang tao. Nang hapon ding iyon, ang Board of Directors ay opisyal na nagpadala ng panlup na abiso hindi na pansamantalang suspension kundi kumpletong pakbawi ng lahat ng kapangyarihang pangasiwain kay Michael. Ang desisyong dati ay pinapaliban ay isa-isang sinuri. Ang makontrata, ang mapamumuhunan na hindi malinaw, ang mapirma na tila walang bisa lahat ay inilabas sa liwanag. Bawat pahina na binuksan ay isang pirasong katotohanan na ang pamilyang iyon ay masanay ng itago. Maraming beses na tumawag sa akin si Michael ng araw na iyon, hindi ko sinagot ang telepono. Hindi dahil gusto kong pahirapan siya kundi dahil alam ko na ngayon, ang lahat ng salita ay naging walang kabuluhan na. Kapag ang isang lalaki na tahimik lamang sa harap ng sakit ng kanyang asawa, sa sandaling mawala na ang lahat sa kanya, ang katahimikang iyon ang mananatili para harapin ang kanyang sarili. Sa malaking bahay na iyon, si Doña Esperanza ay halos ganap ng bumaksa. Hindi na siya tumawa sa akin ng may boses na nagmamakaawa, nagsimula na siyang tumawa sa mga lumang koneksyon, mga taong dating, may respeto at nagtutulungan sa pamilya nila. Ngunit ang sagot lamang ay mga pahiwatig at pag-iwas, maging ang katahimikan. Inilapak ang telepono sa mesa, nanatiling nakaupong walang kibo. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya kung ano ang pakiramdam kang pagiging pabayaan, ang pakiramdam na dating walang alinlangan niyang itinapon sa akin sa lahat ng taon, aking pagiging manugang sa kanila. Si Christine naman ay higit pa ang pagkalito. Nagpunta-punta siya sa loong bahay. Sabay iya at sisi, ngunit wala nang sino ang may sapat na kalmado para makinig. Ang mga mapanuyang salitang sinabi niya noon ay bumabalik ngayon at umaabala sa kanya mismo. Napaktanto niya na ang kanyang dating tagumpay ay hiniram lamang mula sa iba. At nang mawala na ang pinakuhanan, wala na siyang mahawakan pa. Nang gabi, natanggap ako ngang isang tawa lang na pinili kong sagutin si Michael. Ang kanyang boses sa kabilang dulo ay naging paos, pagod na halos hindi ko na nakilala. Alam mo ba, hindi ko kailanman inakala na ganito ang kahihinatnan nega lahat. Nanahimik ako para hayaan siyang magpatuloy. Akala ko lang, basta mapanatili ko ang korporasyon, ang posisyon, magiging maayos ang pamilyang ito. Hindi ko inaasahan na ang unang mawawala sa akin ay ikaw. Bahagya akong pumikit. Hindi dahil sa sakit kundi dahil alam ko, ang katotohanang ito ay nalaman niya ng napakatagal na. Hindi ka nakamali dahil nawala ang iyong posisyon. Dahan-dahan akong nagsalita. Nakamali ka dahil hayaan mong hinamakin ka ngang ibasaluk mismo ngang iyong bahay. Natapos ang tawa sa katahimikan.
Ibinaba ko ang telepono, tumingin sa palabas na nagdidilim na langit. Sa sandaling iyon, hindi ko na naramdaman ang aking sarili bilang isang taong pinalayas sa kalye sa gitna ng ulan. Naramdaman ko ang aking sarili bilang isang babaeng narating na ang hangganan ng kanyang pagtitis at sa huli ay pinili ang sarili niya. Naunawaan ko na mula sa sandaling ito, ang pamilyang turing sa akin ay mababa ay kailangang harapin ang isang masamang katotohanan. Ang lahat ng mayroon sila ay hindi permanente. At ang presyo ng kayabangan ng pahamak sa dignidad ng kapwa ay laging darating ng huli ngunit hindi kailanman kulang. Pagkatapos na may lantad ang katotohanan, ang lahat ng bagay sa pamilya ni Michael ay bumaksa ng mas mabilis kaysa sa inakala nila hindi sa pamamagitan ng isang malaking suntok kundi sa pamamagitan ng maraming maliit na bita na sunod-sunod, tahimik ngunit mapagpasya na hindi na nila mayos pa. Opisyal na inihayag ng korporasyon ang desisyon na palitan ang pamunuan. Ang pangalan ni Michael ay nawala sa listahan ng mga leader sa isang maikling, malamig na abiso. Wala ng mga secretary, wala ng mga sasakyang sumasalubong, wala ng sunod-sunod na mga tawa na humihingi ng kanyang opinyon. Naging siya ang isang taong dating CEO, isang titulong mas masakit pa kaysa sa pagkabigo mismo. Ang maempleyado na dating yumuyukot para batiin siya ay tahimik na umiwas. Ilang mga katrabaho na dating malapit sa kanya ay nagpapadala ng pag-aliw na mensahe sa hitsura ng katuparan, ngunit walang sinumang naglakas loob na ipagtanggol siya. Si Doña Esperanza ay kitang-kita ang pagbagsak, wala na siyang lakas para panatilihin ang pamilyar na aura ng autoridad. Ang maumaga na dating inubos sa pag-inom ng kape at pagbabasa ng balita sa ekonomiya ng may pagmamalaki, ay naging mahabang panahon ng walang lakas na pag-upos sa harap ng patay na television. Nagsimula siyang hindi makatulog at mawala-wala sa gitnang gabi. Naulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Tinatawag pati ang aking pangalan, ang pangalang bihirang tawagin niya ng may kabaitan sa lahat ng panahon. Si Christine naman ang pinakagulala sa lahat. Naisip niya noon na basta sumandal sa pamilya, sumandal sa katayuan ng kanyang kapatid. Hindi na kailanman matatao sa buong buhay niya, ngunit nang bumaksak ang lahat, napagtanto niya na wala siyang hawak maliban sa walang laman na kayabangan. Ang mga mapanuyaing salitang sinabi niya sa akin noon ay bumabalik ngayon at puno ng pangamba. Hindi na siya naglakas loob na makihalubilo sa mga kaibigan, hindi na mag-post ng kahit isang salita sa social media, natatakot sa mga matusok na tigin, natatakot sa mga tanong na maaring maging kaswal ngunit masakit tulad ng mga sugat. Pumunta si Michael sa akin ng isa pang beses. Sa pagkataong ito, hindi siya tumawa, nakatayo siyang naghihintay sa harap ng gusaling pinagtatrabahuhan ko. Matagal siyang nakatayo doon, kitang-kita ang pagpapayat ng katawan, pagod at walang lakas ang mga mata. Nang lumabas ako, mahinahon niyang tinawa ang aking pangalan, wala ng boses na nagutos. Wala na ang dating kumpiyansa, maamo at mahina lamang ang hiling. Hindi ako naparito para hilingin sa iyo na bumalik. Gusto ko lang sabihin na naintindihan ko na. Tinitingnan ko siya ng matagal, hindi ko na nakita ang lalaking dati kong asawa kundi isang tao na katatapos lang magbayad ng kabayaran para sa kanyang sariling katahimikan. Anong naintindihan mo? Tanong ko. Naintindihan ko na nakamali ako mula pa sa simula. Mali dahil akala ko ang katahimikan ay paraan ng pagprotekta sa pamilya. Mali dahil iniwanan kita ng mag-isa para tiisin ang lahat. At ang pinakamaling mali, iniwanan ko kang mawala bago pa mawala ang lahat. Ang masalitang iyon ay hindi nakpalambot sa akin, nakpatatak pa ito sa kumpiyansa ko na tama ang aking desisyon. Humanda ako ng kaunti. Mabuti na naintindihan mo iyan, ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang pwede na uling maksimula. Yumuko siya at hindi na nagsalita pa. Nanatili kaming nakatayo doon ng ilang segundo sa katahimikan. Pagkatapos ay nagpunta ang bawat isa sa makaibang direksyon, walang galit, walang sisi, dalawang taong napakalayo na para makasamang maglakad sa isang landas. Nang gabing iyon, nang bumalik na, nakatayo ako sa bintana na nakatingin sa lungsod na nagsisindi ng ila.
Biglang napaktanto ko, ang presyong pagama ay hindi ang maingay na paghihiganti kundi ang pagkawala ng mga pinakamahalagang bagay kapa, wala na itong paraan para mapanatili. Ang pamilya ni Michael ay natututo ngaralin na iyon sa pinakamasakit na paraan, at ako naman pagkatapos ng lahat ay tahimik na nagpapatuloy, may isang kapanatagan na dati ay wala sa akin, at alam ko na sa harap ko, hindi na ako muling babalik. Pagkatapos ng pakikita sa dating asawa ng araw na iyon, akala ko ay maramdaman na akong mas magaan. Ngunit hindi ang pakiramdam na dumating sa akin ay hindi ang kadalian kundi isang kakaibang kawalan, hindi masakit, hindi kinukutya, kawalan lamang tulad ng isang mahabang kabanata ng buhay na katatapos lang isara ng walang naiwan ng tuno. Naunawaan ko na hindi ito ang pakawala, kundi ang katapusan ng isang tiwala na matagal nang naubos. Nagsimula akong mag-ayos ng lahat para pansamantalang umalis sa lungsod, hindi paktakas kundi para bigyan ang sarili ko ng espasyong makahinga. Sa mga sumunod na araw, sinadya kong mabuhay ng dahan-dahan. Nagigising ng maaga, sarili ko ang gumagawa ng kape, sarili ko ang naglalakad sa mga daan na puno ng araw. Napatanto ko na napakatagal na pala akong namuhay ng isang araw nang hindi kailangan pang bantayan kung sino ang nasiyahan o hindi, nang hindi na kailangang hulaan ang susunod na hahango sa iba. Sa kabilang panig, ang pamilya ni Michael ay nahulo sa isang estado na hindi nila dati nakikilala, ang ganap na kawalan ng lakas. Si Doña Esperanza ay mabilis na pumayat. Hindi na niya binanggit ang aking pangalan ng may galit o pang-alipusta. Ang natitira sa kanya ay ang huli na pagsisisi. Isang beses, nagpapadala siya ngang mensahe sa akin sa pamamagitan ng isang kilala, isang maikling pangungusap lamang. Hindi nahihingin ni nanay na bumalik ka. Sana hindi ka magalit sa kanya. Binasa ko ito, nanahimik ng ilang segundo, pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Hindi ko sinagot. Hindi dahil sa galit, kundi dahil hindi ko na alam kung anong tamang sagot. May mga sugat na kahit humipo na, hindi pa rin matatawa na napatawat sa dalawang salitang iyon. Si Christine naman ay halos nawala sa lahat ng social circle niya. Nag-leave of absence siya mula sa trabaho, umiwas sa mga kaibigan. Ang pakiramdam na dating nakatayo siya ng mataas at nakatingin sa ibaba ay bumalik ngayon at dumuro sa kanya mismo. Hindi ako nagagala sa kanyang pagbagsak. Nalulungkot lang ako. Nalulungkot dahil kung nang araw na iyon ay nakpigil siya sa tamang oras, kung kinalugot niya akong bilang isang tao, marahil hindi sana umabot dito ang lahat. Si Michael naman ay umalis sa malaking bahay na iyon, lumipat siya sa isang maliit na apartment, sarili na niyang inaasikaso ang lahat. Wala na ang nanay na nag-ayos mula sa likod, wala na ang titulong CEO na nagbibigay ng kalasak. Nagsimula siyang muli mula sa halos wala. May isang nagsalita na ilang gabing nakaupo siyang matagal sa balkonahe, naninigarilyo at nakatingin sa maliwanag na lungsod sa ilalim. Narinig ko ito at nanahimik lamang. Wala na akong naramdamang sakit kapag nakakarinig ng balita tungkol sa kanya. Iyon ang napatunay sa akin na tunay na akong nakayanan ng bitawan ang lahat. Isang gabi, nakatayo ako sa harap ng salamin ng matagal. Tinitingnan ang babae sa salamin. Napaktanto ko na nagbago ang kanyang mata, wala ng takot, wala ng pasibong pagpapakumbaba. Ngumiti ako, hindi isang ngiti ng tagumpay, kundi isang ngiti ng isang tao na sa wakas ay nakalaya mula sa papel ng isa pang binubura. Hindi na kailangan pang lumuhod pa sila ulit. Hindi na kailangan pa nilang patuloy na magbayad dahil ang pinakamataas na kabayaran na nais nila at ginagawa nila ay ang mabuhay sa katotohanan na pinaratangan at pinalayas nila ang isang taong buong pusong naglingkod sa pamilyang iyon. Nang gabing iyon, maaga akong nakpatay ang ilaw. Bago matulog, sinabi ko sa aking sarili nang mahinahon ngunit puno ang katotohanan. Napalayo na ang aking lakad. Mula ngayon, lalakad na lamang patungo sa kapayapaan. Isang ordinaryong umaga, nakatayo ako sa harap ng bintana. Nakatingin sa araw na kumakalat sa mga bubong ng malayong lugar. Wala nang sunod-sunod na pagring ng telepono. Wala nang matawa na may kasamang presyon o pagmamakaawa.
Ang lahat ay napakatalim nga katahimikan na maririnig mo pa ang iyong sariling pahinga. Sa sandaling iyon ay napatanto ko na ang aking buhay ay lumipat na sa ibang bahagi ng hindi ko namamalayan. Opisyal ko nang natapos ang lahat ng huling legal na formalidad. Ang kasal na nagot sa akin ay naksarado sa ilang pirma lamang. Walang luha, walang peg-away, walang nagtagumpay at walang natalo, isang relasyon lamang na umabot na sa dulo ng lahat ng tiis at natapos sa paraang walang ibang pegpipilian. Hindi na ako bumalik sa lumang bahay kahit minsan pa. Sinasabi na si Doña Esperanza ay bihira ng lumabas, wala na siyang gusto sa mga paktitipon, hindi na rin siya masalita tungkol sa reputasyon o katayuan. Ang malumang kakilala ay unti-unti nang lumayo, ang malaking bahay ay nandun pa rin. Ngunit ang kawalan ng laman sa kanyang loop ay walang masasagot. Marahil sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, kailangang mabuhay siya sa isang napakamabigat na katotohanan. Minsan siyang nakaroon ng mabuting manugang, ngunit pinalayo niya ito ng sariling kamay. Si Christine ay umalis sa lungsod ng ilang panahon, nagsimulang matutong mabuhay ng walang sumusandigan. Sinasabi na naging mas tahimik siya kaysa dati. Wala na kaming pagkikita at hindi ko na nais. Ang bawat isa ay kailangan ng lakarin ang kanyang sariling landas at bayaran ang piling pinili. Si Michael naman ay nagsimulang muli mula sa simula, walang titulo, walang espesyal na karapatan. Marahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kailangan niyang tumayo ng mag-isa ng walang nanay na nag-ayos mula sa likod, walang asawang tahimik na nagtataglayng lahat. Wala na akong pakagalit sa kanya, ngunit hindi rin ako lumingon. Dahil may mga taong kasama ka lamang hanggang sa isang tiyak na bahagi ng landas kung lumakpas pa, masakit ang dalawa. Tungkol naman sa akin, lumipat ako sa ibang lungsod, namumuhay ako ng simple, nagtatrabaho ayon sa aking kakayahan. At ang pinakamahalagang bagay, hindi na ako kailangan pang kumontrata ng aking sarili para iyak mang makasya sa kahit sino. Natutunan ko ang pagmamahal sa sarili, pagalang sa aking sariling hangganan at pag-alis agad kapag naramdamang hinahama ako. May natanong sa akin, pagkatapos ng lahat, nagsisisi ka ba? Ngumiti lamang ako. Kung may pagsisisi man, ang pagsisisi ko lamang ay ang napakatagal kong nanahimik dahil naunawaan ko ang isang bagay ng napakahuli ngunit napakawasto. Walang sinuman ang may karapatang itapon ka sa labas ng kanilang buhay kung hindi mo papayagan. At walang sinuman ang karapat-dapat na ipagpalit mo ang iyong dignidad kahit tawagin pa nilang pamilya. Ang aking kwento ay natatapos dito. Hindi sa palakpakan, hindi sa paghihiganti, kundi sa isang simpleng katotohanan. Kapag ang isang babae ay tumigil sa pagtitiis, hindi iyon ang sandali ng kanyang kahinaan, iyon ang sandali na sapat na ang kanyang lakas para lumakat paalis. At lumakat na ako nang hindi na lumingon. Mga aral mula sa kwentong ito. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang trahedya ng pamilya, ito ay isang tunay na paalala tungkol sa halaga ng dignidad at pagkatao ng tao. Una, huwag kailanman hamakin ang iba dahil lamang sa nanahimik sila. Ang katahimikan ay hindi laging kahinaan. Minsan ito ay dahil gusto pa nilang pangalagaan ang bagay, mayroon pa silang paasa, naniniwala pa sila sa dalawang salitang pamilya. Ngunit kapag naabot na ang hangganan, ang katahimikang iyon ay magtatapos at ang kabayaran ay maaring napakamahal. Pangalawa, ang kapangyarihan at kayamanan ay hindi maaring palitan ang moralidad. Ang isang pamilya ay maaring mayaman, may katayuan, ngunit kung kulang sa paggalang at pagpaparaya, ang mga bagay na ipinagmamalaki nila ang unang babagsak. Pangatlo, ang kasal ay hindi isang lugar para sa isang tao lamang ang magtiis, habang ang isa naman ay nasa labas ng lahat ng ito. Kapag ang isang asawa ay nasaktan ngunit tahimik ang lalaki, ang kasal na iyon ay may bita na matagal na bago pa man may naglakas loob na aminin. At sa huli, ang pinakamalakas na babae ay hindi siya na nagiganti kundi siya na natutunan kung kailan tamang umalis, pinananatili ang kanyang dignidad at nagpatuloy sa kapayapaan. Kung sa kwentong ito ay may naanti sa iyong damdamin, kung nananahimik ka, nagtitiis,
nabibigyan ng mababa ang tingin sa ngang iyong sariling pamilya o kasaltandaan, karapat dapat kang pahalagahan. Huwag hayaan ang kahit sino na paliitin ang iyong halaga. Dahil ikaw at ang iyong dignidad ay hindi dapat ikabit sa pagpapatunay ng ibang tao.